punta na tayo sa number one. So, number one, ask yourself, bakit ka nagkaka-calisthenic? So, bakit ka nga ba nagkaka-calisthenic? So, ano yung pinaka-main reason mo kung bakit ka nagkaka-calisthenics? So, kailangan mong alamin yan. Coach, bakit ko kailangang alamin yan? Bakit kailangan po ng ganyan? Eh, pwede na ako mag-push up agad. Kasi number one, kapag hindi mo alam kung saan ka para nagkaka-calisthenics, eh, hindi ka nababangon or hindi ka na magte-training. Or minsan, may nag-training na hindi tinanong yan sa sarili niya. Tapos, after 2 weeks, 1 week, tumigil na. So, ayan ang pinaka-importante or mahalaga yan kung bakit kailangan natin tanongin sa sarili natin yan. So, may mga estudyante akong tinanong ko yan at sinabi nila, Coach, nagka-calisthenics ako kasi may namumuli sa akin. Gusto ko magpalakas ng katawan. So, yung sagot nila sa tanong na yan, yun yung nagbibigay ng motivation sa kanila kung bakit sila nag-start ng calisthenics. Yung iba naman, Coach, gusto ko magpalaki ng katawan, gusto ko magpaganda ng katawan, gusto ko magpa-aesthetic. Coach, gusto ko maging malakas, gusto ko dumami yung pull-ups ko, gusto ko dumami yung push-up ko. And then, Coach, gusto ko ma-unlock lahat ng mga skills, mga calisthenic skills, mga statics. So, yun yung pinaka-reason kung bakit mahalaga tinatanong yan sa sarili natin. Yun yung nagiging motivation natin. Yun yung nagbibigay ng fuel sa pagkaka-calisthenics natin. Okay? Maliwanag tayo doon. Yun yung pinaka-motivation. Pinaka-lastly pa, may nagsabi na, Coach, broken ako. So, ito yung ginagamit ko ng motivation na broken sila kasi nagkaka-calisthenics sila. So, diba? Make sense yung tanong na yun. So, kaya ang dami ng calisthenics athlete ngayon sa mundo dahil na broken sila. So, maraming broken kasi araw-araw. Hindi, joke lang. Hindi. Okay, number two. Ano ang goal mo sa calisthenics? So, pangalawa, kailangan malaman natin yung goal. Coach, bakit kailangan natin malaman, sorry. Bakit kailangan natin malaman yung goal? So, kasi pag hindi mo alam yung goal mo, hindi mo alam yung isang direction na pupuntahan mo. Kumbaga, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung saan-saan ka na pupunta. So, ibig sabihin, kapag hindi mo alam ang goal mo sa calisthenics, ang mahirap niyan, baka iba-iba na yung pinoprogress mo. Nakaraan, hypertrophy ka, kinabukasan, strength training ka. Tapos sa susunod na araw, magi-skills ka. So, wala kang progression dahil palipat-lipat ka dahil hindi mo alam yung goal mo, hindi mo alam kung saan ka magpo-focus na goal. So, kailangan malaman mo kung ano ba yung goal mo na iisa. So, kung hypertrophy ka ba, pagpapalaki or pagpapa-increase ng size muscle, strength, pagpapalakas ng katawan, or unlock ng skills sa mga calisthenic skills. So, alamin mo yung goal mo and then pili ka isa dyan and try to progress consistent hanggang yon mag-success ka or ma-achieve mo yung gusto mo sa hypertrophy, sa strength, or unlock skills. So, malinaw tayo? So, pangalawa, ano ang goal mo sa calisthenics. So, pag di mo pa natatanong yung number one, tanungin mo na, sagutin mo. And number two, kung di mo pa natatanong din, tanungin mo sa sarili mo at sagutin mo. Okay? Number three, research and study. So, coach, ba't kailangan pa namin mag-research and study? Siyempre, kung hindi mo alam yung calisthenics, kung hindi mo alam yung mga bodyweight exercise, kung hindi mo alam yung mga training principle, so kung paano ka ba mag improve sa sarili mo, kung paano ka ba magpo-progress sa gusto mong i-achieve sa goal mo, or paano mo makukuha yung gusto mo. So, kailangan mas mainam na research at pag-aralan kasi mas okay na yung may alam tayo. And then, look for mentor, coach. So, pwede ka rin maghanap ng coach, pero sobrang dalang na sa community na nagko-coaching ng calisthenics. So, madalang na may mapagtanungan kasi yung iba fame na. Joke lang. So, fine na coach. Try mo magtanong. Magtanong ka kay Coach Michael kung ano, bakit hindi ka nagpo-progress or bakit ka nai-injured. So, mahalaga na may coach kasi meron tayong guideline and then yung coach din yung magbibigay sa inyo ng confidence to uh, to push your limit pa, push forward pa or maging consistent pa sa calisthenics training. Kumbaga kapag sad boy ka na naman kinabukasan, tatapikin kita tapos sasabihin ko, ah, di ka pa marunong mag-plunge. Joke lang. So, ayun. So, napakalaga din na may coach para may proper guideline kayo sa pagtitraining and then, mas ma-boost yung progression nyo at hindi kayo maligaw. Okay? So, pangatlo, pwede ka rin mag-join to community.
So, mas maganda rin kasi maraming calisthenics community ngayon, especially Calisthenics Philippines, Rock Fitness, Terax Fitness Journey, Calisthenics Jensen, Gymnasthenics Bacolod. So, napakadami na community na pwede kang pumasok at matututo ka dyan. So, maganda rin na may community ka, hindi lang matututo ka, kundi magkakaroon ka rin ng mga kapatid, kaibigan, and calisthenics buddy. So, pangatlo, ulitin natin, research and study, mas okay na may alam, pag-aralan, look for mentor or coach, or join to community. So, ito yung 3 ways to start calisthenics. Mahirap kasi kapag dumedirekta tayo agad sa pagka-calisthenics na hindi natin napagdadaanan yung guide na to, yung 3 ways na to. So, Yup. So, mahalaga na sa 1, 2, 3 ay magawa mo para makapagsimula ka na ng calisthenics ng maayos, na may progression at more improvements. So, train hard, train smart. So, thank you guys.